DWBL. Patuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa mula Lunes hanggang Linggo. Aalawin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang simpilan ng DWBL. The proceeding program expresses only the opinions and views of its respective block timer, producer, radio announcer, writer, and production staff, and does not in any way reflect the views of this station. The station has advised the programmers to abide by broadcast laws and KBP rule. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Ang programang maglilingkod sa sambayanan, katuwang ang ating mga public servants. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Kasama ang inyong lingkod, si Flory Gabitan, tuwing Martes, alas 12 hanggang alauna ng hapon, dito lamang sa DWBL 1242 sa inyong talapitan. Burger, ang burger ng bayan. Burger na buy one take one na may libo-libo ng franchise holders sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Owned and operated by Mr. and Mrs. Joseph and Vicky Mojica. Angel's Burger, ang burger ng bayan. Pilipino ako, sa puso't diwa. Ang buhay ko sa bayan ay tataya. Pilipinas na aking bansa. Ang iwanan kay hinding-hindi magagawa. Ikaw ang tahanan. Okay, isang magandang tanghali po sa ating mga giliw na tigapakinig. Ngayon po ay ikalabing isang araw sa buwan ng Abril taong kasalukuyan. Isang oras na naman po tayong magkakasama-sama dito po sa palatunto ng Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan in partnership with Eastern Police District. Isang oras na punong-puno po ng mga balita at pakikipagpanayam. Maaari niyo po kaming panoorin live sa FB DWBL live streaming Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Nasa YouTube din po. At inyong talapitan sa radyo 1242 kHz AM band DWBL. Happy Easter to each and every one of us. Tayo po ay isinalba na naman ng ating pong may kapal. Panibagong buhay. Hanggang sa mga oras na ito ay may mga bumabalik pa rin tayo mga kababayan na nagsiuwi sa kanilang mga probinsya. Siyempre, ang ating pong the author, Police Colonel Benliner Capili, CDDS, Eastern Police District. Ang programa ito ay handog sa atin ng Angel's Burger, ang burger ng bayan, ng SM Supermalls at SM Mega Mall, located at EDSA Corner, Doña Julia Vargas Avenue, Corner, EDSA, Barangay Wakwak, Mandaluyong City, and JB Start Gaming Company. Mamaya po, makakadaupang palad natin ang isa na naman pong pinagpipitagan nating Brigadier General. Tulad ng ating nabanggit, our program is more on information, familiarization, syempre, updating ng accomplishments, programs, and projects ng kanilang tanggapan. Akala ng partner ko, nakalimutan ko na siya. Siyempre, nasa tabi ko po ang aking co-anchor, Police Captain na Julius Criste. Yes, partner. Alam ko namang hindi mo ako makakalimutan. Matagal na ang ating pinagsamahan. Magandang tanghali sa iyo, partner. At siyempre, isang mapagpalang araw po sa lahat ng aming mga giliw na tagapakinig
at taga-subaybay ng aming programang Lingkod ng Bayan, Kaagapay ng Mamamayan. At kumusta ang Holy Week, partner? Sorry, umiinom pala ang partner ko. Ayun po. Siyempre, tulad ng aking nakasanayan, hindi po ako lumalabas pag araw ng Biyernes Santo. Ayun. Okay, partner, batiin mo muna yung ating... Siyempre, partner. batiin ko muna ang ating District Director, Eastern Police District Director, Police Brigadier General Attorney Wilson C. Asueta. Yes, good afternoon, sir. Gayun din, partner, siyempre, bago nga tayo tuloy magpatuloy, nais nating batiin ang ating minamahal na ama ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas, Police General Rodolfo Azurin Jr., na kasalukuyan na ang aming officer, gayon din ang aming officer in charge, kay Police Lieutenant General Rodel Ceremonia, sir, at sa aming minamahal na Regional Director, Police Major General Edgar Alan Oucubo. At sa ating District Director, gaya nga na nasabi mo, partner, good afternoon po, Sir Attorney Wilson Asueta, sir. At sa gayon din, partner, binabati ko na rin ang aming Chief of Police ng Marikina City Police Station, Police Colonel Earl B. Castillo. Partner, samantalahin ko na din yung pagkakataon. Gusto ko lang batiin din yung ating mga faith-based leader, partner ng EPD, no? Yung ating mga Council of Interfaith Leaders. Particular yung ating Bless Our Cups na nagsasagawa sa amin ngayon ng School of Leadership. At salamat po, sir, sa pagpapanlak rin sa akin. At excuse muna, partner, at nandito muna ako sa ating programa. Magandang tanghali po sa inyo, mga sir, at salamat po sa inyong serbisyo, particular po sa aming mga kapulisan sa Eastern Police District. Partner? Siyempre, di makakalimutan yung ating life coaches ng Eastern Police District. Thank you very much again. Pinag-pray over po nila ang inyong abang lingkod. Ng birthday mo, ng partner, aking birthday. Magandang tanghali kay Attorney Eric Valero, and then kay ED, Attorney Bob Pay, kay Attorney Sherwin Visconde, kay RD, Attorney Zona Tamayo, at kay Patrolwoman Joy Nacional, and then kay Patrolwoman Riza. So, 6 na minuto makalipas ang 12 ng tanghali. This time, atin pong ihatid ang ilang balita mula po sa bulwagang pambalitaan ng Eastern Police District, mula sa ating police reporter, PNN reporter, mula kay Patrolwoman Mel Loquias. Ang lahat ng balitang yan ay ihatid mo. Arestado ng mga tauhan ng Mandaluyong City Police Station Drug Enforcement Unit sa ikinasang bypass operation ng isang drug suspect na kabilang sa listahan ng Unified Watchlist nito lamang 3 ng Abril taong kasalukuyan. Kinilala ang suspect na si alias Marvin, 32 anyos, tricycle driver at residente ng Barangay Barangka, Ibaba, Mandaluyong City. Nakumpiska sa suspect ang 4 na sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na may timbang na 12.8 grams na may kabuuang halaga na 87,000 pesos. Maliban dito, na-recover din sa suspect ang 500 piso na ginamit bilang bypass money. Kasalukuyang nasa kustodiya ng Mandaluyong City Police Station ang suspect at naharap sa kasong paglabag sa Section 5 at Section 11 ng RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samantala, 3 suspect ang naaresto ng mga operatiba ng Marikina City Police Station Drug Enforcement Unit matapos magpositibo ang kanilang isinagawang bypass operation. Itinuturing na high-value target ang mga suspect na sina alias John, 24 anyos, alias Chong, 23 anyos, mga residente ng San Mateo Rizal at ang Marikina City Top 9 Most Wanted Person na si alias Kakay, 23 anyos at residente ng nasabing lungsod. Nakuha sa mga suspect ang 7 plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na may kabuuang timbang na 53 gramo at nagkakalaga ng mahigit 360,400 pesos. Maliban dito, na-recover din sa mga ito ang 500 piso na ginamit bilang bypass money. Kasalukuyang nakapiit sa Marikina Custodial Facility Unit ang mga nasabing suspect at naharap sa kasong paglabag sa Section 5 at Section 11 ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
Samantala, sa kuha ng video, makikitang nangihina at nahihirapang huminga ang isang ginang habang binibigyan ng paunang lunas ng isang pulis. Ayon sa mga rumespondeng pulis na kinilalang sina Patrolman Paulo Badokdok at Patrolwoman Joyce Flores at Patrolwoman Arlene Delezo, habang sila ay nagpapatrolya sa may MRT Ortigas Station, ay bigla na lamang hinimatay sa kanilang harapan ng ginang habang naglalakad po. Walang pag-ating nilapitan at pinalalayan nila ang ginang hanggang sa nagising at unti-unting nanubalik ang kanyang lakas. Tiniyak ng mga pulis na makauwi ng ligtas sa pamina, kaya naman tinulungan nila ang mga ito hanggang sa makasakay ng bus papuntang Cubao. Labis naman ang pasasalamat ng ginang sa kabutihang loob ng pinamalas ng mga pulis. Ito ay isang patunay na ang ating kapulisan ay laging handang tumulong at magserbisyo sa ating mamamayan sa oras na sila ay nangangailangan. Sinigurado ng ating kapulisan na mas paigtingin pa nila ang pagbabantay upang masiguro ang kaligtasan ng ating mga mamamayan. At yan po ang mga kaganapan sa Team EPD Pamamarisan. Kaagapay mo, Patrolwoman Melin B. Loquias. Okay, maraming salamat sa ating PNN, EPD Police Reporter, Patrolwoman Mel Loquias. Ang programang ito ay handog sa atin ng Angel's Burger, ang burger ng bayan, ng SM Supermalls at SM Mega Mall, located at EDSA Corner Doña Julia Vargas Avenue, Corner EDSA, Barangay Wakwak, Mandaluyong City, at ng JB Stark Gaming Company. Atin po ipapakilala ang ating panauhin pagkaraan po ng ating paghahanap buhay. Ang burger ng bayan. Burger na buy one take one na may libo-libo ng franchise holders sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Owned and operated by Mr. and Mrs. Joseph and Vicky Mojica. Angel's Burger, ang burger ng bayan. Happy viewing kay Kanono at sa lahat ng staff ni CDDS. And then kay CDDO, staff ni CDDA. Ma'am Kat Kapili, magandang hapon. Ganyan din kay Miss Aida Esguera. Load them up. He is the 12th Chief of PNP Human Rights Office. As the head of EDSRAO, he conceptualized the advocacy, Policing is Human Rights Protection, which presents human rights subject from the standpoint of police officer as a duty bearer, deepen the sense of responsibility of PNP personnel as human rights defender. His executive style involves inclusive management purpose driven by leadership, community awareness and mobilization, and collective planning. This approach earned the largest community support during his stint as the Chief of Marikina City Police Station from 2014 to 2016, and was adjudged as Best City Police Station in Eastern Police District for 2 consecutive years for setting a trend in anti-illegal drug and anti-criminality operations through the arrest of local top drug personalities and top wanted persons. Moreover, he was adjudged as Best Senior Police Officer in PRO2 in 2013. He was also the first Filipino contingent to head a trafficking in person unit in all United Nations mission while serving United Nations mission in Liberia in 2004. Further, as a strategic information officer, UN mission in East Timor in 2000, and intelligence and investigation officer and close protection unit operator UN mission in Kosovo in 2003.
Philippinist is postgraduate Masters of Arts in Peace and Security Studies in Bicol University. Is College Education, Bachelor of Science in Public Safety, Philippine National Police Academy in 1989 to 1991. Police Training Career Course, Integrated Community, PSOSEC, Public Safety Officer Senior Executive Course, WAC Police Officer Advanced Course. He specialized in training PH-ROC, Police Human Rights Officers Course, CMOC, Training Management Officers Course, TCC Tactical Commander Course, LMC Logistic Management Course, PS BIOC, Public Safety Basic Intel Officers Course, any Snapolcom Civil Service Eligibilities, Civil Service Professional, PO First Class Snapolcom, Police Executive Service Eligibility, PESE. His major police designations: he was the Chief Human Rights Affairs Office November 13, 2020 to present, Deputy Director PNP Training Service April 2019 to November 2022, Chief of Staff Headquarters Support Service December 2018 to April 2019, Chief of Staff PNP Drug Enforcement Group March 15 to 2017, March 15, 2017 to September 2017. Held other positions in National Capital Region Police Office as the Chief Regional Logistic Division from July 2016 to March 2017. Chief of Police Marikina from 2014 April to 2016 July. PRO2 as Chief Regional Logistic and Research Development Division from March 2012 to March 2014. And Directorate for Logistics as the Chief SMD from July 2011 to March 2012. Served as PNP Peacekeeping Contingent of United Nations Mission in the country of East Timor 2000 to 2001, Kosovo 2002 to 2003, and Liberia 2004 to 2005. Headed the Trafficking in Person Unit under the UN mission in Liberia in 2005. His other designation, he was the chairperson of Campilan Cooperative Board of Directors, treasurer of Philippine National Police Academy Alumni Association, vice president of Philippine National Police Academy Alumni Association in PNPAAI, advisor of Marikina Motorcycle Riders Federation, advisor of Arangkada Riders Association, chairman of Highway Patrol Group, Tiger Riders Alumni Association of the Philippines, organizer of Full Spectrum Riders Association of the Philippines, advisor of Truck Drivers Association of the Philippines, chief advocate of Bantay Lahat Kulturang Laban sa Krimen, co-founder of Marikina City Crime Watch Patrol, born in December 1967, a native of Apari, Cagayan, married to retired Police Colonel Alexa Christie Calanoga with 4 children. It is an honor on our part and we are very thankful kahit po napaka-busy ng ating butihing panauhin. Ay nabigyan po tayo ng pagkakataon upang siya po ay makadaupang palad. With us is the Chief H. Rao. He is the 12th Chief ng H. Rao, partner.
Police Brigadier General Vincent S. Calanoga, Chief, Human Rights Affairs Office, Camp Crame. Magandang tanghali po sa ating panahuhin kay Police Brigadier General Vincent Calanoga. With me is my co-anchor, Sir Police Captain Julius Good Criste. afternoon po, sir. Magandang tanghali din po sa inyo, Ma'am Flory at Captain Julius, at sa lahat po ng nakikinig at sumusubaybay sa inyong programa. Magandang tanghali po sa lahat. And syempre, Happy Easter, General, no? Happy Easter po. Yes, Happy Easter po. Opo, and Siguro may congratulations. hangover pa tayo sa mahabang weekend na dinaanan natin, ano? Oo, may hangover pero may lungkot. Ano po? May iba kasing instead of ma-enjoy, may mga trahedya nga nangyari. But anyway, the Lord is always with us. We would like to congratulate you ang ating butihing panauhin po. Napakaraming busy talaga ang butihing chief ng HRAW, no? Pero hindi na natin pagtatagalin, partner, dahil napakarami nating nais malaman, at alamin din sa butihing chief ng HRAW. Nais natin alamin muna ang mission and vision statement ng Human Rights Affairs Officer. Yes, Ma'am Flory, ang PNP Human Rights Affairs Office ay itinatag po siya noong 2007. After na magkaroon ng mission dito ang Special Rapporteur from the United Nations at inimbestigan po yung mga alleged extrajudicial killings nung panahon na yon. Kaya in response to that, itinatag po ang Human Rights Affairs Office under the LOI Pamana. So ang mission po ng Human Rights Affairs Office is to promote, protect, and fulfill human rights through effective institutional and policy development, capability building, prevention and control of human rights violations, and multi-sectoral cooperation. Ang mithiin po natin ay magkaroon ng fully institutionalized respect for human rights as a way of life in the Philippine National Police by year 2025. So may 2 taon na lang po tayo natitira para tuparin ang vision na ito. Pero General, we would like to take this opportunity, no? We would like to congratulate you because you are the first Filipino to have the trafficking in person unit under the UN mission in Liberia in 2005. Congratulations po, no? History na yun. Salamat po. Salamat po. Nakita po kasi ng ating mga counterpart contingent, yung mga sa United Nations mission in Liberia, na kaya naman nating i-lead yung unit na yon, because prior to my assumption as a head of the trafficking in person unit, halos mga European lang po ang head ng unit na yan. At mostly mga civilian, mga regular staff, or yung mga matataas ng pay grade sa UN ang ginagawang chief dyan. And eventually, nung masama tayo doon, nag-serve tayo siguro doon ng mga 3 months, then after na mag-end of mission yung dating chief, ako po yung nirecommend niya na pumalit sa kanya. Congratulations for that. In 3 months time, no? Nakita na ipakita niyo yung expertise and the first Filipino, no? Yes. And I have to mention na yung naglagay sa akin doon is si Miss Celia Lavarin. Isa siyang French national. Wow, galing naman. Sige po, tuloy natin yung ating mission and vision statement ng HRAW. Yes. So yun po ang ating vision. Ang gusto po natin ay maging way of life na sa Philippine National Police yung pagsiguro na nire-respeto ang karapatang pantao ng lahat. Anyway, ang karapatang pantao ay para sa lahat, hindi lang po sa mga civilian, hindi lang po sa mga dayuhan, kundi sa lahat po, kasama na po dyan ang mga duty bearers kagaya ng pulis, sundalo at iba pang kawani ng pamahalaan. Kaya pag ikaw po ay duty bearer, hindi po nababawasan ang iyong karapatan, pero may dagdag na katungkulan. Okay, partner?
Sir, matanong ko lang po. Sir, ano po ba yung advokasya o programa po na isinusulong po ng ating Human Rights Affairs Office para po sa ating mga kababayan, sir? Well, gusto nating ipaintindi sa ating mga kapulisan at ganun din sa ating mga kababayan na ang pagpupulis ay isang pamamaraan ng pagprotekta ng karapatang pantao. Kaya sa ating presentation, pag tayo ay nagle-lecture, tinuturo natin ang human rights sa pananaw mismo ng isang pulis bilang duty bearer. Kasi ilang seminar na rin ng human rights ang aking dinaluhan at nakita ko na parang palagi lang nasa side sila ng right holders. Pero sa atin ngayon, gusto kasi natin mapagtibay, mapalakas at mapalalim pa ang sense of responsibility ng bawat pulis sa kanilang obligasyon, pagtupad ng kanilang tungkulin na protektahan ang karapatang pantao ng mga mamamayan. Kaya tinuturo natin to from the perspective of duty bearer sa standpoint ng pagiging pulis. So, Okay. yun po, mayroong pagkakaiba po yung doon sa ating lesson plan. Okay, yung how about general yung pong human rights protection policing? Mayroon po, yung kuwan po natin, yung Human Rights Development Program po natin sa Philippine National Police ay mayroon pong 4 na component yan. Okay. Ang isa sa mga component niyan is yung institutional policy development. Pangalawa yung capability building. Then human rights violation prevention. Then strengthening cooperation with other stakeholders. So dun sa policy development, gusto kasi natin na pag nag-review tayo at nag-develop ng policy, dapat based on may scientific approach tayo. That dapat yung analysis natin is statistics based. Kaya ang ginawa natin, kasama natin nun si General Lozana, let's give him the credit, na conceptualize dito sa Human Rights Affairs Office yung Human Rights Recording Analysis Information System and Enforcement. Dito, ito yung tool na ginagamit natin para mag-gather ng information pertaining to human rights violation complaints na ibinabato sa ating mga pulis. So, ito, ni-roll out na natin ito noong 2020 manual, pero ngayon nag-develop tayo ng digital application para mas magiging maganda yung pagkolekta natin ng data. So dito sa QRace, wag natin po natin dito is QRace, disaggregated po lahat yung information. So information ng duty bearer or yung suspect or accused, then data din ng disaggregated data din ng mga victims or right holders. So based doon sa mga statistics na ma-generate natin, doon tayo gagawa ng policies and programs. So isang example niyan is yung data natin ng year 2021 and 2022. Nakita natin na mas maraming human rights violation complaints dito sa NCR area, sa Region 3 and Region. Kaya naman nagkaroon tayo ng human rights advocacy journey dito sa NCR. So kung matatandaan nyo, nagkaroon po tayo ng human rights deepening seminar dyan sa Eastern Police District at sa iba pang district po dito sa Metro Manila. Then nagkaroon din po tayo ng Human Rights Stakeholders Forum sa QCPD at Manila Police District. At susunod po dyan, kasama po natin, inimbatan po natin yung mga agency members dun sa UN Joint Program, kasama na yung resident coordinator ng United Nations, na dadalhin natin sila sa Marikina City para magkaroon po ng Human Rights Stakeholders Forum din po. So ito yung mga programa natin. Thank you, sir. Sir, nabanggit niyo po kanina, sir, no, na
ang pagkakaroon po ng problema sa karapatang pantao ay hindi lamang po para sa mga ordinaryong mamamayan, kundi maging po yung ating mga uniform in service po, sir, na lahat po tayo ay may threat pagdating po sa karapatang pantao. Sir, paano po nagkakaroon po, sir, ng threat pagdating po, sir, sa ating mga uniform in service, sir? Siyempre, excuse me, nakita naman natin, no, may mga insidente na lalo na pagkuhan yung mga CDM operations natin na minsan, siyempre ang instruction sa atin is maximum tolerance, di ba? Maximum tolerance. So ang nangyayari, minsan binabastos na ng mga rallyista yung mga pulis. Oo nga. Opo. Ano? So, minsan may nasusugatan na pulis, sinasaktan yung mga pulis, binabato ng mga kung ano-ano. Yun din po ay violation din po ng karapatang pantao ng mga pulis. Kasi dapat ang mamamayan, kahit sa dapat sila ay mag-observe ng law enforcement procedures na ginagawa natin mga pulis. Kasi nandun tayo sa isang lugar to maintain peace and order and to make sure that in the exercise of rights, hindi dapat lumampas doon sa karapatan ng ibang tao. Yun ang ginagawa natin to ensure that everybody respects the rights of others. Kasi makikita natin yan sa article number 29 ng Universal Declaration of Human Rights. Nakalagay dito doon, everyone has duties to the community in which alone the free and full development of his personality is possible in the exercise of his rights and freedoms. Everyone shall be subject only to such limitations as determined by law, solely for the purpose of securing due recognition and respect for the rights and freedoms of others and of meeting the just requirements of morality, public order, and the general welfare in a democratic society. At tayo ang tumitingin nun. Tayong mga kawani ng pamahalaan at lalong-lalo na ang kapulisan. Siguraduhin natin na ang lahat ay rumirespeto sa karapatan ng ibang tao. So, yun po ang punto natin. Okay. Medyo nalungkot ako doon. Totoo yung sinasabi ni Brigadier General Calanoga, no, regarding lalo higit yung pag may rally, nasasaktan yung ating mga kapulisan, nababastos. And there are also instances po, no, halimbawa merong isang hold-upan na nangyari, no, nakasugal ang buhay ng isang pulis paghahabol dito sa suspected na hold-upper, pero kapag nakukuha na ng biktima, minsan they end up to wala nang ipa-file na kaso, tas gano'n na lang. Ang nakakalungkot dito, the moment ang nag-respond yung ating police, automatically nakasugal na yung buhay nun. Di ba po, Brigadier General Calanoga, no? Tama po yun, Ma'am Flory. Doon po, yun nga po yung minsan nadadaan na lang sa biro, but it hurts on the part of our PNP, or it hurts on the part on the part of the uniformed authorities, no, na hinabol niya, hindi niya alam ang danger, no, pero sasagutin ka ng wala akong oras dahil narito na sa akin. Sana ibalik din natin sa atin. Ito nga ang itatanong ko kay Sir, yung zero crime need to be responsibility of each and every one of us. Ito yung sinasabi ko na sana hindi ko nilalahat, but there are instances that these things happen, General, na parang hinabol, na sugal ang buhay ng pulis, then after wala na, abala pa. Sana nga, kapwa ko pananagutan ko, kapwa ko mahal ko. Tama po ba yon? Tama po yon. Kaya nga po napakaganda yung programa ng ating Chief PNP na MKK equals K. Yung malasakit, kayusan, kapayapaan equals kaunlaran. Alam niyo po, ang human rights kasi may limang pan yan, may limang parte yan. Civil rights,
political rights, economic rights, social rights, and cultural rights. Lahat po yan, lahat po ng international treaties, conventions, and protocols, participant po ang Pilipinas. Kasama po dyan ang ating pamahalaan. Kaya isinusulong po natin lahat lahat ng nasa 30 articles ng Universal Declaration of Human Rights, kasi sinusulong po lahat yan ng gobyerno ng Pilipinas. At makikita po natin yan sa ating saligang batas, makikita natin yan sa mga special laws, mga programa ng pamahalaan, kagaya ng economic programs, health programs, educational programs, so mga civil laws natin, political laws, and even our revised penal code, nakalagay po yun ng inaaral natin. Kaya nga po, sinasabi ko na kailanman ay hindi nahuli ang Pilipinas sa pagtugon sa pagprotekta ng karapatang pantao. Kasi 1943 Constitution, meron ng human rights dun eh. May Bill of Rights na eh. Ang Universal Declaration of Human Rights, 1948 lang ito. Di ba? 1935 Constitution, meron na ng Bill of Rights doon. Nandoon na yun. So, kailanman hindi tanilikuran ng Pilipinas ang kanyang obligasyon para proteksyonan at tuparin ang karapatang pantao. Kaya, sinasabi ko ito para maintindihan ng ating kapulisan at mga mamamayan na ang gobyerno talaga at kanyang mga ahente ang nagproprotekta ng karapatang pantao. Hindi lang po yung mga aktivista natin na human rights advocates. Hindi lang po sila. Unang-una po ang gobyerno at ang kanyang mga kawani, ang totoong human rights protectors, ang human rights defenders. Dapat yun ang nakatanim sa bawat pulis, sa ating puso at isipan, na tayo ay tagapagtanggol ng karapatang pantao para yung lahat ng aksyon natin ay nakafocus doon para sa kapakanan ng ating mamamayan. Okay, yung nasabing batas, yung binabanggit ni Sir, which was established 1943 pa, hindi pa tayo tao, no? Pero ayon dun sa batas, General, ilalagay natin sa pangkaraniwang buhay, yung human rights, parang parang ama ng tahanan, parang sa kanya din nagmumula, no? Yung malasakit sa kanyang mga anak. It's almost the same as the human rights law. Tulad ng binanggit ni General kanina, tayo, ang batas mismo, ang nagpuprotekta sa mga tao. Hindi itong na mga patuloy na nakikipaglaban sa di umano'y violation ng human rights. Kasi may mga instances, ulitin ko na naman, what if tayo ang pupunta sa paa ng isang biktima, no? Tapos may ipinaglalaban na nalabag ang karapatan. Hindi ba parang masakit sa ating kalooban na yung mismo na lumabag sa batas ay ipinagtatanggol? Paano naman ang biktima? Tama po ba, General? Tama po yan. Kaya lang ganito po sa aming mga alagad ng batas. Siyempre, ang tungkulin po natin ay una sa mga inosenteng tao, sa mga persons that possibly threatened by these criminals. Yun, sila talaga pinoprotektahan natin. Pero pag criminal ka at kasalukuyan mong ginagawa ang iyong krimen, second priority yung kwan mo, yung karapatan, yung kaligtasan mo, second priority yan. Ang priority natin ay yung mga posibleng maging biktima, sila ang sinesecure natin. So dapat maintindihan ito ng mga tao dahil na ayon sa Law Enforcement Code of Ethics, ito yung internationally accepted Code of Ethics. Ang nakalagay doon, as a law enforcement officer, our fundamental duty is to serve mankind, protect the innocent against deception, the weak against oppression and intimidation, and the peaceful against violence and disorder. So doon dapat nakatuon yung efforts ng ating kapulisan. Kumbaga, kung sa salitang hero sana is
kalaban ng masasama, tagapagtanggol ng inapi. Oo nga, no. Ganda. Kaya ko po nabanggit, there was an instance kasi na hindi na tayo babanggit ng pangalan, Merong isang rape case wherein, ayun nga, nagkataon at itong suspect ay nasaktan and may lakas pa ng loob, lumapit para humingi ng tulong on the violation of his human rights. Yun yung binabanggit ko kanina na kung ikaw ang nasa paan nitong biktima, ano ang mararamdaman mo? Ito ngayon ang gumawa sa'yo, humihingi ng kanyang karapatang pangtao. How about the victim? Yun. Ayan po, pagdating po sa suspect, pag nasa custody na po siya ng otoridad, kailangan po natin ibigay sa kanya yung karapatan niya. Doon po niya mararanasan ng pagrespeto ng mga pulis sa kanyang mga karapatan pag nasa full control na siya ng mga otoridad. Pero habang wala po siya sa control ng otoridad, wala siya sa ating kustodya, hindi niya sinabit yung sarili niya sa authority ng batas, then hindi natin maibigay sa kanya yung buong karapatan niya, lalong-lalo na rights under custodial investigation. Para naman po sa biktima, para naman po sa ating biktima, siyempre nandyan po ang mga ahensya na magproprotekta sa kanya. Nandyan po yung ating kapulisan. Then, siyempre, pag meron siyang injury, dadalhin natin siya sa hospital. Tama. Pag magpa-file na ng kaso, nandyan po yung prosecutor. So, yung prosecutor niya ang tatayo ng abogado niya. Then isasampan natin sa korte para litisin yung kanyang reklamo. So ito po yung para sa victim. Ang para naman po sa suspect o akusado, siyempre babasahan sa ng kanyang Miranda rights. Oo, yun. You have the right to be silent. Yan yung hindi pwede mawala, partner. Then yung i-inform din siya ng kanyang mga karapatan habang nasa custodial investigation siya. Then kung wala siyang abogado, bibigyan po siya ng korte from the public attorney's office. Then hindi po siya pwede magsalita na wala pong kasamang abogado. So ito po yung ibibigay sa kanila. Pero once na nasa custody na po siya. Pero habang nakikipaghabulan siya sa mga pulis o nakikipaglaban sa mga pulis o sa anumang otoridad, hindi niya matatanggap yung mga karapatan na yun. Tama pa. Paulit-ulit. Idagdag ko lang po, Ma'am Flory. Paalala din po sa ating mga pulis. Ayun. Tayong mga pulis, ang trabaho po natin pag may mga krimen nang nangyari is imbestigahan, alalayan, tulungan ang biktima, arestuhin yung suspect. Pero wala po sa ating tungkulin ang magbigay ng parusa. Wala po sa mandato ng pulis ang magbigay ng parusa. Ang pwede lang magbigay ng parusa ay ang PWES at ito ay isa sa katuparan ng ating Bureau of Corrections o kaya ng BGMP. Tandaan po natin yan. Once na nasa custody na natin, under control na natin ang ating mga suspect, dapat igalang natin ang kanilang karapatan. Partner, nasagot na ni Sir yung itatanong ko sana. Napakaganda ng paalala ni General. Itatanong ko sa... Dali lang, natouch ako doon, yung paalala ni General sa ating mga kapulisan, kasi talaga naman, gamot sa nakakalimot ay paalaala. Napakaganda po ng inyong paalala, parang nawala ang sound, engineer, nawala yata ang sound ni General. Meron? Oo, natouch ako doon sa paalala ni General kasi gamot sa taong nakakalimot ay paalaala. Kasi may mga instances talaga kasi minsan na nadadala tayo ng emosyon. Pero yun, paulit-ulit, yung Miranda Law, you have the right to remain silent unless, diba? Go ahead. Meron pa tayong nais alamin kay Sir. Bago tayo magpakalayo-layo, partner, marami pa tayong nais itanong kay Sir. Pero siguro nais naman din nating malaman para po sa kabatiran ng ating mga kababayan, gayon din po na ating mga viewing and listening public. Ano-ano naman po, Sir, ang mga accomplishments ng Human Rights Affairs Office? Bago natin ipasagot kay General yan, tayo muna po ay maghahanap buhay.
Burger, ang burger ng bayan. Burger na buy one take one na may libo-libo ng franchise holders sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Owned and operated by Mr. and Mrs. Joseph and Vicky Mojica. Angel's Burger, ang burger ng bayan. Ang programang ito handog sa atin ng Angel's Burger, ang burger ng bayan, at ng SM Supermalls at SM Mega Mall located at EDSA Corner, Doña Julia Vargas Avenue, Corner EDSA Barangay Wakwak, Mandaluyong City, at ng JB Stark Gaming Company. Ang tumpak na oras, 45 minuto, makalipas ang ika-isa ng hapon. CDDS Police Colonel Benliner Capili, congratulations daw kay Police Brigadier General Vincent Calanyog. Gawin din si Paul Pina, no? Okay. Ngayon naman, partner, nais nating alamin muna yung naggagandahang accomplishment, no, at busy ang butihing chief ng HRAW, no? Sabi nga, maganda rin kasi yung mga yung mga visitations sa kung saan saang iba't ibang panig, no, ng ating mga kagawaran ng Philippine National Police, gamot sa mga nakakalimot ay mga paalaala at mga pangaral, syempre. Pero bago yan, alamin natin ang mga iba't ibang accomplishment ng Human Rights Affairs Office under the Office of the Chief HRAW, Police Brigadier General Vincent Calanoga. Sir? Okay po. Sa ating pong mga accomplishments, siyempre unahin po natin yung mga naunang hepe sa atin. Kagaya nung panahon ni General Servo, ginawa na po yung digital app na Know Your Rights. Kaya lahat po ng ating mga pulis po ay nakalagay po sa kanilang cellphone yung rights na dapat nilang i-observe. So, pwede nyo pong i-download actually, yung program po nito, pang Android lang po. Pasensya na po sa mga naka-iPhone. Sir. Sorry po to those Apple Know users. Your Rights, meron po tayo for Androids. Then, nag-distribute din po kami ng posters and flyers sa iba't ibang panig ng ating bansa. Then, umikot na rin po tayo sa iba't ibang probinsya para po advocate yung ating vision at ang Human Rights Development Program. So, I'm also glad to inform everyone na lahat po ng strategic plans and operational plans natin ay naka-integrate na rin po doon yung observance of human rights. Wow. So, makikita po natin from national to local level, landyan na po yung observance of human rights, yung advocacy to respect, protect, and fulfill human rights. At kailan lang po, ito po nung nagkaroon po tayo ng pandemya nitong nakaraang mga taon, nireview po yung police operational procedures. At kasama po tayo sa technical working group na nagbalangkas nito at naisama po natin doon ang iba't ibang human rights standards and principles. Kaya sa ating bagong version ng police operational procedures, na idagdag na rin po doon ang force continuum kung saan inoobserbahan po ang tamang paggamit ng puwersa pagdating po sa performance of police duties. So hindi na po yung itinuturo po natin na dapat yung reasonable force lang po yung gamitin sa bawat sitwasyon. So liban po diyan, naobserbahan din po natin na maraming reklamo na torture or inhumane treatment sa ating mga custodial facilities. Kaya naman po tayo ginawa natin yung custodial officers orientation seminars. Kasi gusto po natin na yung mga gumagawa ng tungkulin bilang custodial officers ay maalam ng kanilang tungkulin at responsibilidad kung paano pangalagaan ang bawat persons under police custody. At meron po na tayong naturuan na mahigit 400 na graduates po ng Human Rights Officers course
At dinedevelop po natin yung pool of instructors para po sa human rights seminars. So pinakalat po natin ito sa iba't ibang training institutions and centers ng Philippine National Police para synchronize po yung pagtuturo ng human rights from this standpoint po ng kapulisan talaga. So ito po yung ginagawa natin, and aside from that, meron din po tayong series of human rights stakeholders forum. Ginawa na rin po natin sa iba't ibang probinsya ito. Ngayon nga lang, katatapos lang po natin dito sa NCRPO area. At susunod po, mag-umpisa po ngayong linggo, yung ating Human Rights Advocacy Journey po sa Central Luzon, ang Police Regional Office 3. So sa Thursday po, nandun tayo para sa Human Rights Deepening Seminars ng ating mga kapulisan at Stakeholders Forum po sa ating mga kababayan. Dito po, pag sinasabi po natin na Stakeholders Forum, wala po tayong pinipili. Ang gusto po nga natin is makasama natin pati yung mga left-leaning organizations o yung mga extremely critical to the government. Ang yun ang gusto natin makasama. Kasi alam naman natin na mayroon din may mga valid issues din silang nire-raise. So kailangan magkaintindihan. Sabi ko nga, itong forum na to, dapat ito yung ipapalit natin sa armed struggle. Kasi pag armed struggle, putukan lang ng baril, ano maintindihan natin doon, di ba? Nagkakamatayan. So ang nangyayari, nagkakaroon lang ng hatred against parties. Samantalang kung mag-uusap tayo, magkakaintindihan, matitrace up natin kung ano yung problema, then pag-usapan natin yung solution. So ito, kasama natin dito yung Commission on Human Rights, yung sa DILG, National Police Commission, pati po yung ibang civil society organizations, sinasama po natin dito, partner po natin sila, para maipaliwanag yung papel ng pulis pagdating sa human rights, ang papel ng pamahalaan. So ito po yung gusto nating ipaintindi sa ating mamamayan, lalong-lalo na po yung maraming katanungan. Yung pang gusto natin makausap, yung mga maraming katanungan tungkol sa human rights sa ating kapulisan. Have you tried once, General, na nag-imbita na po ba kayo for a dialogue for those people na nabanggit nyo nga kanina na marami ring concerns, maraming nais din itanong at naghahanap ng kasagutan? Opo. Tuwing may activity po tayo na Human Rights Stakeholders Forum, ini-invite po natin sila. Yun po ang advice po natin sa ating mga host na mga police provincial offices na they should reach out for this group. Kasi kailangan natin sila makausap para once and for all, magkaintindihan. Alam nyo, marami kasing demand na hindi rin natutugunan ng pamahalaan at hindi naintindihan ng iba na limited lang yung resources natin. Limited lang yung kakayahan ng ating pamahalaan. At meron din talagang problema, lalong-lalo na po sa delivery ng 5 rights, yung civil, political, economic, social, and cultural rights. Okay. Sabi ko nga, ang krimen ay symptoms lang to ng kakulangan sa iba't ibang serbisyo ng pamahalaan. Kagaya ng economic rights, delivery ng economic rights services. Pag nagkulang tayo dyan, ano mangyayari? Magkakaroon ng unemployment, kagutuman, hindi kaya magpaaral ng anak, hindi kaya magbayad sa hospital para sa mga may sakit, di ba? Ang mangyayari, magkakaroon ng discontentment. Then meron pa tayong social issues kagaya ng social injustices, di ba? So this will sum up to discontentment sa iba't ibang tao. So nagkakaroon tayo ng kriminal, nagkakaroon tayo ng mga rebelde. Kaya nga, ang lagi kong sinasabi, yung crime prevention program ng ating kapulisan ay hindi sapat pag tayo lang ang kikilos. Dapat lahat ay kikilos. Dahil ang crime prevention program na encompassing ay dapat
may component ng economic, social, and cultural rights services. Hindi lang yung law enforcement. Kasi pag law enforcement ka, para ka lang Advil na pangtanggal lang ng sakit, parang pain reliever lang, pero yung cause of pain hindi nagagamot. Yan. Kaya ito yung sinasabi ko na eksaktong-eksakto yung programa ni Chief PNP na kasimbayanan. Dapat kasama lahat. Kasi identified naman natin kung ano yung mga pangunahing sanhi ng krimen at insurhensya. Nandiyan yung poverty, ignorance, social injustices, at higit sa lahat, yung moral, intervention. yung deteriorating morality. Nakikita ko matindi yung pagbaba ng moralidad sa ating mamamayan. So Yung ito pong yung dapat pagtulungan po natin. Yung pong elements of crimes is, of course, no, there is the opportunity and the other one is the desire. Ano po kaya Opo. ang bubunsod, na ito ay mga elemento ng isang krimen? Yun na nga po yung sinasabi ko kanina, Ma'am Flory, na yung opportunity, pwedeng i-address yan ng ating kapulisan at mga force multipliers. So ang ginagawa natin, habang nandyan yung pulis, siyempre hindi gagawa ng krimen kung sino man yung may balak, di ba? Ang gagawin lang ng kriminal, lilipat kung saan walang pulis. So, nandun na ulit yung opportunity. Dito naman sa means, ang magagawa lang natin doon is to implement regulatory laws. Kagaya ng firearms regulation, explosives regulations, and other regulation of harmful chemicals, explosives, and other things. Deadly weapons, curfew, yan, mga preventive measures yan under regulatory function ng government. Kaya lang yung desire, nandun na yung economic issues, yung social injustices, yung poverty, yung morality, nandun nagkumpul-kumpul yan sa desire. Kaya pag hindi natin ma-address yung 3 elements of crime, so how can we effectively prevent the occurrence of crime? So kailangan talaga holistic, kumpleto yung ingredients pagdating sa crime prevention. Dapat manandyan yung social, economic, and cultural rights services. Kaya nga po, maintindihan natin ngayon kung bakit merong supervisory authority ang local chief executives over the PNP. Kasi ang local chief executive lang ay may kapangyarihan and in a position to orchestrate a holistic and encompassing crime prevention program with the concept of kasimbayanan. Kasi doon parang full of nation approach, full of community approach. So sana po ito ay makarating sa lahat ng kinaukulan para mas magiging maganda ang pagtugon natin sa ating problema sa kriminalidad. Oo, kasi yung programa ni Chief PNP partner, simple yung alisin muna natin yung isang M, yung kaayusan, kapayapaan. Nagro-root out ito Buuin mo to. This is out of malasakit. 'Di ba? Pag may malasakit ka, sabi nga, malasakit, kaayusan, kapayapaan, plus tulong sa kaunlaran. But sa akin yung sarili kong pananaw dito, lahat ng ito ay nagmumula sa malasakit. Kapag may malasakit ka sa kapwa mo, sa sarili mo, higit sa lahat, hindi ka magiging biktima ng isang krimen kung halimbawa ikaw mismo sa sarili mo may pag-iingat. At sa kapwa mo, ganun din. Kapag nagbigay ka ng pagmamalasakit, ano pa nga bang yung inaasahan? Parang tulad ng ating Human Rights Affairs Office, ito ang tahanan ng ating mga kapulisan. Hindi lamang but for those people na ika nga ay naghahanap o nais na makalinga, maalagaan, mapaliwanagan kung ano ang karapatan ng isang tao o karapatang pantao. Nabanggit ko to partner kasi
may mga ilan ding instances nabanggit natin na sa aking kausap kanina, no, na minsan nagkakaroon ng comparison, General, yung ating mga kapulisan na naka-assign sa field and other PNP officers and policemen assigned sa office lang po. Na nakakaranas din po minsan, lalo na yung nasa field partner, no? Pag nagkaroon sila ng pagkakataon na, wow, may ipaprocess ako, pupunta ako ngayon doon sa krame, no? Tapos ako'y magpa-process. But there are instances na umuwi silang parang a sort of a little disappointed dahil kung ano yung inaasahan nila na ika nga ay magagabayan ng maayos, inaasahan natin to the presence of the Chief Human Rights Affairs Office. Malingunan ito ni General Calanoga, no, na yung mga kapulisan natin minsan ay dumadaing na yung isang araw na kanilang ginugugol para pumunta at mag-process ay minsan ito ay nadadagdagan pa ng ilang mga araw dahil mukhang hindi namimit, no, yung expectation nila, sa halip daing ang naririnig natin, sir. Alam mo, napakaganda na-experience ko na rin yan nung ako'y nasa lower rank pa ako noon. Mayroon talagang mga suplado at suplada dito sa Kamkrame at sa iba pang headquarters. Pag nilapitan mo, para kang nagmamakaawa ka na, susupladahan ka pa talaga. Pero nabawasan naman na-professionalize na. At napagaganda yung programa ng Human Resource and Doctrine Development na sa lahat ng kurso, sa lahat ng training ay meron ng human rights subject. At naipapaliwanag natin sa ating mga estudyante na kahit ikaw ay nasa opisina, ay may tungkulin ka pa rin pagdating sa human rights. Yan ay ang pagrespeto sa karapatan ng bawat pulis o kliyente na lalapit sa'yo. Kasi trabaho mo yun, serbisyo mo yun eh. At ang lahat ng mamamayan, kagaya din ng ating mga pulis, ay karapatan nilang humingi ng sapat at karapat-dapat na serbisyo. Karapatan nila yan. So kung may pulis na pupunta sa tanggapan, halimbawa dito sa Human Rights Affairs Office, ay dapat sila asikasuhin ng mabuti. Ibigay yung karapat-dapat na serbisyo. Kasi itungkulin natin yan at karapatan din nila. Kasi siyempre, pinasok natin yung trabaho ito, din panindigan dapat natin. At gusto ko rin ipaalala na meron tayong disciplinary machineries. Pag po natin itolerate o pag natin ibaliwala yung mga ganong may ugaling empleyado dito sa ating organization, pwede naman tayong sumulat ng complaint. Kahit pa sabihin natin hindi natin napaparso yung kaso, pero yung malaman lang ng head of office na merong reklamo sa ganitong staff niya, makakapag-aksyon na kagad, makakagawa ng aksyon para makorek yun. Tulong na rin sa atin ni Chief H. Rao, no? Saan po ba dapat sumulat, sir? Pwede po kayong sumulat mismo sa office, kung sino po yung opisina na kung saan mayroon kayong reklamo, pwede din po dito sa amin. Ayun. So, ito po hindi lang po sa pangpulis, ano? Ito, lagi ko ding sinasabi sa kahit sa mga sibilyan na kakilala ko. Pag meron tayong reklamo, pag tayong mangiming iparating sa kinauukulan. Kasi pag hindi natin ipararating, ay hindi rin magagamot yan. Kaya nga dapat tulong-tulong tayo. Sabi nga sa tagline ng ating Chief PNP, kaligtasan mo, sagot ko, tulong-tulong tayo. Kaya kailangan pa rin tulong ng lahat. Dapat may participation ang lahat. Okay. Meron pa tayong 15 oras bago tayo maghiwalay. Marami pa tayong nais alamin kay Chief H. Rao, Police Brigadier General Vincent Calanoga. Nais din po natin kumustahin, sir, yung pong mga cases na filed internationally
Kumusta po ito? Yung sa human In- rights natin? Ano pong case po yun, ma'am? Yung Itong mga alleged violation ng human rights, no? Ito po ba ay namomonitor ninyo? oo po, ma'am. Tungkol po yan sa mga alleged extrajudicial killings in relation to our Kampanya all-out natin. war against illegal drugs. Opo. So, ayon po sa data ng mga ibang civil rights organizations, umabot po na more than 30,000 po yung kaso. Pero pinag-aralan po natin yan, nakita po natin na halos lahat ng namamatay sa lansangan binibilang nila as casualties ng anti-illegal drug war. So, dumami talaga. Pero ang validated lang po ng PNP ay naayon lang po dun sa ating Philippine real numbers kung saan ma-access po natin ito sa ating internet na mahigit 6,500 lang po Sa yung data natin. deaths from anti-illegal drug operations. At ito po ay inimbestigahan lahat po ng Internal Affairs Service. So, kung hindi man po tayo kontento sa ating mga mamamayan, kung hindi man po tayo kontento sa resulta ng investigasyon ng Internal Affairs Service, pwede po tayong dumulog sa iba pang disciplinary authorities. Kagaya po ng Ombudsman, pwede po tayong magpa-imbestiga sa Commission on Human Rights, sa National Bureau of Investigation, sa National Police Commission, People's Law Enforcement Board, sa Office ng Mayor, Chief of Police, PD, RD, at saka regular courts po. Pati po ang Civil Service Commission meron pong disciplinary authority over the Philippine National Police. So marami po tayong pagdudulugan ng ating reklamo pag meron tayong alam na pang-aabuso o pagmamalabis ng ating kapulisan. So pag po natin hayaan na meron tayong pulis na lumalabag sa kanyang katungkulan, kasi karapatan po natin yan magkaroon ng maayos na pulis. Ipaglaban po natin yan, gawan po natin ng aksyon. Kung meron nakita po tayo ng pulis na abusado, bastos, at walang galang sa kanyang tungkulin at sa kanyang uniforme, isumbong po natin. Nandyan po ang Internal Affairs Service. Kung hindi man po, nandyan po ang ating mayor, isumbong natin sa ating mayor. Ang mayor po pwede magsuspende. Ang People's Law Enforcement Board po pwede po mag-dismiss ng pulis. So marami po tayong pupuntahan pag tayo na agrabyado. At saka, General, Hindi po natin napagkakailan na meron po talagang human rights violation na nagagawa ating kapulisan kasi meron na pong na-convict po yan. At saka with the status now, with the help of social media, parang ang isang Juan de la Cruz ay meron ng patutunguhan, kahit saan. Opo. Partner, napakaigsinong oras para kay General, We have 15 minutes more to go, but this time we are going to give the remaining minutes, sa butihin nating panauhin para po makapagpaabot sa ating mga giliw na tigapakinig, tigapanood ng kanyang mensahe. Sir, please go ahead. Well, muli Ma'am Flory at Captain Julius, maraming salamat sa pagkakataon. At ganoon din po ang aking pagbati sa ating magiting na District Director ng Eastern Police District, isang malapit na kaibigan, si Police Brigadier General Wilson Asueta, si attorney. At siyempre kay Police Colonel Benliner Capili, my brother Mason. And sa atin pong Regional Director, si soon to be Police Major General Alan Edgar Ocubo, my snappy underclassman. Napakaswerte ng NCRPO sa pagkakaroon ng Regional Director na kagaya ni General Ocubo. Alam mo, sinasabi ko sa pag meron kaming mga engagement among uniformed personnel, sabi ko, ang blessing ng isang organization ng pagkakaroon ng magaling at matinong pinuno. Kasi ayon kay Napoleon Bonaparte, sabi niya,
ang 100 aso paglagyan mo, ang 100 leon, pagbigyan mo ng pinuno na aso, kakatayin silang lahat na parang aso. Pero pag ang 100 aso, binigyan mo ng pinuno na 1 leon, lalaban silang parang leon. So, ang blessing talaga ay nasa pinuno. Kagaya ni Attorney Asueta at saka ni General Ocubo. So, maraming salamat sa pagkakataon. Kagaya po ng sinabi ko, ang karapatang pantao ay para po sa lahat. Kahit hindi man po tayo agrabyado, dapat kasama tayo sa laban dahil pag inapi ang isa, isang kaapihan na rin sa nakakarami. So, policing is human rights protection. Pag nyo pong kakalimutan, ang inyong pulis po ang inyong human rights defender. Tama. Ganda nun, partner. Touching naman ng ano. And madagdag ko to, nakalimutan ko na, no? Ang Chief H. Raw po is a proud member of PNPA Class 1991 Tagapagkalinga. Yun. So, once again, maraming salamat po. Higit sa lahat sa pagkakataong ibinigay nyo sa amin. Kahit po busy kayo, no? Gayon din po sa kay Police Lieutenant Colonel Banan at kay Rosel, no? PSMS Rosel. Once again, maraming salamat po. Magandang hapon po and Happy Easter. Partner, magpaalam ka kay sir. Sir, maraming salamat po sir sa mga napakaganda at napakahalagang impormasyon na naibahagi niyo po sa amin. Nakita po namin sir yung laki ng party niyo po sir sa ating organisasyon. Mabuhay po kayo sir at pagpalain po kayo ng Diyos. Sobra. Maraming salamat din sa inyo. Mabuhay. Sobra ang expertise ng ating butihing official, ang Chief ng Human Rights Affairs Office, Cam Crame, sobra. Saludo po kami sa inyo. Magandang hapon po muli. God bless you, sir. Okay, we have 10 minutes after 1 o'clock. Inyo pong narinig ang tinig ng Chief Human Rights Affairs Office, Cam Crame. He is the 12th Chief H. Rao. Police Brigadier General Vincent S. Calanoga. Kalimutan ko, no? 19, yung ano ni Sir, PNPA Class 91. 91. Tagapagkalinga. Si CDDS is PNPA Class 96. Kaagapay. Okay, shout out daw. Happy viewing kay DBO, kay Pog, kay Raymond, kay Isha. From the Action Man, congratulations daw kay Police Brigadier General Vincent Calanoga, Chief S. Rao. H. Rao. More power to you, sir. From CDDS. Oo, alam mo, partner, ilang segundo na lang yung nalalabi, ano? Touching kasi, no? Talaga, yung sa human rights, yung nabanggit ko kanina kasi, there was an incident kasi na ano, kaya sabi ko, paano kaya kung halimbawa ikaw yung pupunta sa paanong biktima, no? Na eto ngayon, nagrereklamo yung ano, yung gumawa ng karumal-dumal na siya ay na-violate ang kanyang human rights, no? Kaya napakasarap ng paalaala ng butihing Chief H. Rao, no? Yung para sa ating mga kapulisan. Talagang gamot sa nakakalimot ay mga paalala. Partner, salita ka naman dyan. Ba ako? Di, salita ka naman dyan. Tama, partner, sabi ko. Napakaganda nga ng mga sinabi ni Sir sa atin, no? Hindi nga lang pamprotekta sa karapatang pantao ng ating mga kababayan, kundi higit sa lahat, yung karapatang pantao din ng ating mga kapulisan. Natouch ka nga, partner, di ba? Oo naman. Anak ako ng militar eh. Hindi ko na nabanggit kanina kasi magkakabukuhan na naman edad. Anak ako ng militar, mga kapatid ko. Mabanggit mo yung meskit dyan. Katulad na, miskit po ako. Katulad nga po ng nabanggit natin kanina, habang ika nga ay binibigyan tayo ng napakaraming natutunan natin about sa human rights, no? Ay a sort of may kurot sa aking puso, no? Kasi nga, tulad na nabanggit ko kanina, partner, lalo sa simpleng mga holdapan, habulan sa kalye, nakasugal ang buhay ng ating kapulisan. But kapag po ang isang complainant, instances lang po ito, hindi natin nilalahat,
nakuha na, no? Yung ika nga ay dapat bumalik sa kanya na namumutawi na sa Nawawala bibig na. nila, partner, yung ay wala akong oras. Yung effort, yung danger and everything, no? Hindi nila naisip. Oo. So, umabot na naman po tayo sa ating oras Last 2 ng minutes. pagpapaalam. Partner, last 2 minutes ba? Ang tinitingnan ko si engineer, hindi pa ako Hindi pa kinakawayan sumisenyas eh. Engineer. Ah. 1 minute daw. 1 minute daw. O, sige, So, partner, thank ako you muna. very much sa ating technical side. Kay Corporal Robin Barameda, thank you very much. Sa ating PNN reporter, yung isa may commitment, ano? Si Patrolwoman Loquias, thank you very much. Kay ano ba to? Si Cortez, no? By Corporal Cortez, Mishu, and everyone there at CDDS office. Thank you very much po. May activity, no? Sila CDDS, Police Major Agmaliw. Yan po ay i-update natin kayo. That will be tomorrow. So once again, maraming salamat po. Ito po ang Yabang Link. Oo, Uy, magpaalam ka, muntik partner. mo akong kalimutan, Nakalimutan na partner. naman kita. Go! Papaluin tayo. Bago ako magpaalam, partner, binabati ko ulit yung ating mga bishops and pastors ng okay. Bless Our Cups Schools of Leadership. Ganyan din sa aming presidente, partner, kay Police Major Agmaliw. Ha? Sir, babalik po ako dyan. Ako po ang inyong kaagapay, Police Captain Julius Christie. Magsama-sama po tayo muli. Magandang tanghali po at pagpalain po tayo ng Diyos. So once again, maraming salamat po. Magkarinigan po tayo muli sa darating na Martes. Ito po ang Yabang Lingkod, Flory Gavitan. Magandang hapon, Bansang Pilipinas. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Ang programang maglilingkod sa sambayanan, katuwang ang ating mga public servants. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Kasama ang inyong lingkod, si Flory Gavitan, tuwing Martes, alas 12 hanggang 1:00 ng hapon, dito lamang sa DWBL 1242 sa inyong talapitan.